ako ano bro yung sa ano dun sa point nga sa kung saan papunta tong buong awayan na to. Para sa akin so na-cover naman nila halos lahat na eh. Pero I think itong awayan na to, syempre magkaka-impeachment, tapos pagkatapos noon mag-election na. I think yung hati ngayon ng minority majority will extend towards the 2028 senatorial elections eh. Ang tanong ko dito kung kumampi ba sa grupo natin, say si Cheese Escudero, si JV Ejercito, mapapanalo ba natin? I think masyado tayong nakafocus doon sa presidential race with Sara na tama naman, dapat naman nakafocus tayo. Pero minsan napapabayaan natin na dapat maipanalo natin yung mga tamang senador eh. I think we should start building up our good candidates right now. Sa kabila, they are building them up eh, yung Rage. Di ba? Meron silang, nandun yung mga heroes nila, yun yung binibuild up nila para maging senador nila. I think on our side, dapat meron na ding, we should start now. Si Heidi Mendoza dapat nag-guest sa It's Showtime. Si Ding Dong Dantes, maybe we should start floating his name more, di ba? Kasi kung artista naman ang labanan, kumuha tayo yung artista na I think mas deserving naman na kayang gumawa ng maayos na performance sa Senado. So I think we should focus on that. Pumasok na din sa Visayas, pumasok na din sa Mindanao. Let's bumabad na din tayo doon. We have 2 years. Kung if we don't focus on this, baka puro Duterte na makapasok sa 2028 Senate kahit matalo natin si Sara or si Baste, kung puro senador naman nila yung nasa Senado, 'di ba? May hirapan din kung sino man yung i-elect nating presidente. So I think we should act now na mag-mobilize na tayo in promoting yung mga ilalaban natin for senators sa 2028 kasi yung kabila na alam naman natin yung kusina, nandun sila Philip Salvador, sila Robin Padilla, sino mga ilalaban nila, I guess Mark Villar, and yung mga iba pang kasama nila. So we should start mobilizing right now. Bobot, ay tatakbo ka ba ulit? Hindi. For senator, hindi. Yun lang. Isa sa ngayon. Baka VP. How was the... President siguro. Matanong ko lang, maraming tatakbong VP, baka matripan ko lang na para kasama ko dun sa debate. How was the experience, by the way? Masaya actually. Actually yun ang isa sa motivation ko din kasi I enjoyed so much yung pagba-vlog during the elections. I wanted to experience na pag vlogger ka kasi nasa baba ka ng stage eh. Last elections nasa stage ako. Nakakatawa nga eh yung nandun ako sa night first night of the campaign ni Sentry ni Trillanes. Katabi ko Heidi Mendoza, Risa Ontiveros, o kapatid ni Bam Aquino, ganyan. O the following night, nandun ako sa proclamation naman ni Yorme Isko. Katabi ko, Rodante Marcoleta. Tapos si Bongo. Si Philip Salvador. So, sobrang saya ng experience. I enjoy yung part ng pagkakampanya. Pero everything else, ang sakit sa ulo. Yung campaign funds, yung pag-organize, syempre ng mga volunteers, and masakit sa ulo talaga. And gagawa ka pa ng sose mo, sakit sa ulo. So, pero at least na-experience ko and mas na-immerse ako and mas may aware ako dun sa kung paano, what it feels like to be a politician. Bucket list check na, bucket list na yun. At saka hindi ka na declared as Nuisan. So yun pa maraming salamat Comelec. Hindi nyo ako dineclare Nuisans. Kasi mas nakakahiya yun kung sakali. Pero how about you, Prof? Would you like to add on the things discussed? Ano yan? Agree ako kay Melo, kailangan nating magpanalo din ng mga mahusay na senador. Di lang yung president at vice president. Oo. Kung ano man yung nangyayari ngayon, yun yung biggest and most important proof natin na kailangan din natin na magpanalo ng mga senador. So, siguro, tatanungin ko ba to? Kasi right now, again, ang pinakang, I think, talagang driver nitong mga kaguluhan is Sara Duterte's impeachment eh. Either people want to protect her or people around them or the senators are gravely concerned about the effects of the upcoming trials, kung ano mang mangyayari doon. So bottom line, it's gonna be election 2028. Kasi right now, some people are
right now, yung trend in the past week, mukhang ayaw na nilang kulitin si Lenny. Some floated Trillanes as president, and now si Risa naman yung pino-float. Can we just tackle that a little bit? How about you, Mark? Ako? Oo. Ayun, trilyanista eh. Natin na yun, itong mga trilyanista. Pero nakatanda din ako doon sa Risa na launch. Diba? Sa akin walang masama na marami tayong options for president. Hindi siya makakasama actually kasi the more na ma-promote si Risa, that's more votes for our camp kung sino man na mako-convert doon. So magandang may healthy at least debate kung sino yung who has the best chance of winning for 2028. So sa ngayon ang personal stand ko, ang gusto ko pa rin sa combination ng isang Pink, isang Tulfo. So yun ang current frame of mind ko ngayon na magandang ilaban for kung sino man yung nasa taas, kung sino man yung nasa baba, depende sa momentum siguro or sa survey by that time. Melo. No comment. Ayan. bilang isang loyalista. Hindi kasi ang I think yung si Tulfo would not run unless it's president. Hindi siya mag-VP. Kung tatakbo siya. Erwin. Oo. Pwede Diba? si Erwin VP. Erwin Tulfo. Kaya nga isa Tulfo Okay. So, Alam ko baka si Ben pa yan. Ako, Lord, wag naman. pero Rumaya lang yun but doesn't it confuse kasi right now ang isang sinasabi ko is yung pangungulit pa rin kay Lenny. May mga nangungulit pa rin kay Lenny kasi 'di ba? Lalo na yung there was a survey na lumabas na parang dikit sila ni Sara, di parang nabuhayan na naman yung mga Lenny. Para sa akin kasi it's parang ayaw na nga, sinabi niya na, and I tend to believe her because she's Lenny. Di ba? Si Lenny siya kung si Sara siya, hindi ako maniniwala Wala pang filing ng doon ka maniwala after. I agree. Oo nga Naglalaro. Wala siyang ine-endorse. Alam ni Sir Clive yan. Bakit mayroon mga survey na Tulfo Sara, Lenny Sara, naglalaro yung mga yan? No, ang point ko kasi doon is hindi yung survey itself yung epekto ng survey na yun when people see na si Lenny mataas na naman, parang magbubuhayan yung loob nila, nagugustuhin nilang iboto si Lenny and not look for other candidates who are willing, kasi si Lenny sinabi niya na ayaw niya na Comparison ng dalawang presidential yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ayaw nila sa ganito kasi ang option lang dalawa Hindi nga yun ang sinasabi ko. Walang kinalaman yun dun sa comparison ng dalawang, dun sa polling ng dalawang pinaglaban na solo. I'm talking about the effects on the people. Yung makakakita nun. Pag nakita ng mga Lenny, malakas pala si Lenny, di gugustuhin nila na ilaban si Lenny instead of other candidates who are more willing. Yun ang punto ko. And so that confuses the voter. Si Mark. Si Mark, ang dalawang kandidato niyan either Risa or Trillanes. Kung ang option mo lang dalawa, mas gusto niya yung isa, wala ka naman ibang option para sa isa. Natural, pipiliin niya yung available lang. Kaya Di ba, Mark, ano ka ba talaga, Trillanes o Risa? Hindi, close ako kay Trillanes. Kaya sila yung nagdadala sa akin doon sa Risa. Yun ang main doon. Hindi naman ako talaga sa kampo ni Risa Pero malapit ako kay Trillanes at yun yung direksyon nung kampo ni Trillanes. So talungin natin yung ating pollster. What do you think about the pink conundrum? Kasi parang right now they're throwing names, tingin ko, and seeing which one's gonna stick. Parang ganun. Ito, Comics Man, gusto mong malaman kung tatakbo si Lenny o hindi? Oh. Tanong mo kay Atty. Reyes. Hindi, pasagutin ba natin siya? Umalis tuloy. Sige, si attorney. Wala tayong parang hindi natin ma-second guess si Mayor Lenny. Pero wala din kasing incentive para you call it a pink conundrum, but and I think yun yung popular discourse ngayon na parang may problema yung pink ganito.
Pero I think it's the other way around to me. There's no incentive to declare yet for any candidate. Kaya nga even naman si Senator Risa Ontiveros, yung party niya, ina-encourage siyang magdeklara. Pero hindi naman siya nagdedeklara pa. Nagsabi siyang handa siya, pero hindi pa din siya nagdedeklara. There's no incentive. One, the landscape is so uncertain. Gusto mo ba magdeklara sa gitna ng napaka-uncertain na landscape? Unless you're very strong and you really know na ikaw yung mag-shape ng uncertain landscape na yon, di ba? So, medyo high yung bar. Secondly, if you're Mayor Lenny and if you're Tulfo, why bother declaring kung wala kang ginagawa nag-improve yung numbers mo? Sayang yung momentum mo kapag hindi na gumalaw yung numbers mo, dapat doon ka magdeklara, di ba? Para meron kang next level ng momentum sa numbers mo. Na hindi yun nakuha ni VP Sara because ang numbers niya 35, 36, after declaration niya, it's the same, di ba? So hindi niya nakuha yung momentum na hinahanap niya dapat after the declaration, right? So parang kung for sure we all want to win, and tingin ko yung mga iba't ibang political players, for sure yung mga political operators nila, hindi pa hinog yung sitwasyon para magdeklara sila. Lugi ka, di ba? Lugi ba? Dalawang bagay naman yung inaantabayanan mo, dalawang bagay naman yung tinitest sa ganitong panahon. Una, meron bang sapat na public support sa iyong potential candidacy? For any of those candidates, Tulfo, Robredo, mukhang the answer is yes, di ba? Yes. Tapos meron namang sizable ding mga Ontiveros, no? Pero mas uphill yung battle para kay Senator Risa. Second, kaya din mahalaga yung period na to is capacity to raise fund. Yung Robredo camp, meron silang itatap ulit kasi meron na silang network nung nakaraang eleksyon, di ba? At dahil sila yung isa sa frontrunner sa opposition camp, hindi malayo na meron silang matatap na pera. So in fact, kung makikita mo, kaya din si Senator Risa yung may pinaka-incentive to declare the earliest compared to Tulfo and Robredo kasi siya yung may dalawang pangangailangan ng dalawang bagay. Get public support at the earliest time and get funds to raise funds. Dahil si Tulfo at Robredo, medyo kaya nilang mag-antay, wala silang incentive mag-declare now. So it's not really, I think maraming mga bagay sa Philippine elections na parang laging may bago pero sa totoo din, marami ng mga lumang logic na yun pa din yung pinapairal ng mga kampanya. But Ang mga maagang nagde-declare, yun yung mga hindi winnable. Talaga. sige. Sara, winnable naman si VP Sara. Hindi naman na kailangan mag-declare ni VP Sara eh. From the start, from the beginning, alam natin. Nananakot lang siya sa impeachment vote, no? Oo. Oo. Pero pansin mo, kung ikaw winnable ka, masyado pang maaga sa'yo ang 2026. Kasi ibabash ka lang. Tsaka tama naman yun eh. Sa akin walang masama eh na mag-ingay yung mga pro-Risa, mag-ingay yung pro-Tulfo, pro-BAM, for president. Kasi that's all votes going away from the Dutertes naman eh. Kaya I think Yung the problema- candidate who kaso nga- choose itself, Kaso nga, it will divide. Let's say, Yeah. tumakbo silang lahat. Yes. hindi mag-uusap-usap. You really think Pero, na sabay-sabay tatakbo yung mga yan? Hindi eh. Hindi naman Can I- sila, alam din nila eh, na kung sabay-sabay sila tumakbo, that would be negative for everyone eh. So sa akin, at this point, But that's my point. Kasi kung if you float around the names, magkakaroon ng ano yan eh, ng mga teams eh. Hindi, Risa ako eh. the Kita mo thing is, yung bro, numbers either ganito. way, Oh. kapag tumakbo yung Tulfo tsaka yung pink ng Tulfo for president, Lenny for president ng sabay, halos wala tayong chance to beat the Dutertes eh. So either way, Kaya nga. alam din nila yun eh. Na ang tanging solution to this is mag-usap-usap sila, isa yung lalaban eh. Or else pareho lang din silang matatalo. Pero either way nga, habang pumipili pa, mag-uusap-usap naman yan bago mag-October next year, let's start promoting na the senatorial. Mag-ikot na tayo. Kasi ganun din yun eh. If you promote the senators, you promote yung partido, you promote yung kampo, you take votes away from the Dutertes. Yeah. I think the best strategy for now baka magbago is to get the pinks and the BBMs, and kasi ang Tulfo kasi meron yung part ng DDS, meron na rin yan eh na pupunta sa Tulfo. I think Tulfo President Tulfo is much more viable and much more a lot more stronger
Risa, and I don't know, maybe Lumabas naman sa survey doon eh. pa lang. Doon Lumabas pa naman lang, sa survey maybe na ano right eh. now pa lang. Sana. Ngayon, I think ngayon pa lang parang i-program na. I just don't know if the Pinks would be willing to vote for Tulfo. What do you think, Attorney Reyes? Well, interesting ng discussion. No? Pero among the progressives naman, I think the consensus is very clear. No, kila Risa, kila Lenny, kila Bam, kila Kiko, even sa mga Tulfo, it's very clear na whoever will run, whoever will express to run, and siya yung pinaka maganda yung marketability and winnability, he will be the flag bearer or she will be the flag bearer. Bababa at bababa yung iba. Yun yung kagandahan lang sa progressives kasi hindi sila ganun ka-hungry for power. They have a cause and they share a cause, and in order to achieve that cause or to achieve whatever goals that they have, yung advocacy nila, they understand na they have to field one person. Hindi magdi-divide yan. So currently, there is, kasi ito si Sir Mark na nasa camp ni Senator Trillanes. Ang pinaka-fear kasi ni Senator Trillanes dito is that baka we declare a little bit too late. Diba? Kung wala pa tayong candidate ngayon, baka mahirapan na tayo kung hihintayin pa natin si Lenny, kasi I don't think na nag-give up na sila Senator Trillanes, sila Risa para sa isang Lenny presidency. But if hihintayin pa natin na mag-announce siya, tapos i-announce niya eventually, ayoko na talagang tumakbo, kunyari come 2026, 2027, that will be too late already for someone else na i-field mo. So right now, we're fielding someone, we're building the credibility, we're building the portfolio, we're building awareness about that person. Kasi nga, we are under the impression right now na hindi tatakbo si VP Lenny. But things can change. If you're going to look at the parang political history ni Lenny Robredo, she's always last minute. She never decides ahead because she wants to. I mean, that can be a good thing, and that can also be a bad thing. Good thing is people will say na hindi talaga siya power hungry, and she really discerns before she decides on something. That's a good thing. Pero on the other hand, people will say na ay ano naman to, hindi wala siyang paninindigan, hindi siya makapagdesisyon. So I guess ang pinaka-crucial dito is, and malalaman na talaga natin to, ang sinabi nila na date January 2027 daw eh. Kung wala pa rin by January 2027, then most likely Lenny will not run na talaga anymore. So basically klaro yon na if whoever ang makita ng progressives na siya yung pinaka-winnable candidate among those who expressed na gusto nilang tumakbo, yun yung magiging flag bearer. There won't be an overlap. And ano lang din naman to, di ba? May audition din naman eh. So yeah. Kung may Duterte camp audition, meron ding audition sa opposition. And what's the worst that happened to Senator Risa Ontiveros if halimbawa biglang mag-decide si Mayor Lenny tatakbo ako? Mamamarroas ba siya? Mag-VP candidate ba siya halimbawa ni Mayor Lenny? Well, kung yun yung nangyari, I think it's still a big win for Akbayan, di ba? Kasi it's going to be their first vice presidential candidate, for instance. So, and si Senator Risa, kung tatanggapin niya yun, isang malaking hamon din yun. So, kanya-kanya din silang kanya-kanya din silang audition in the same way na I think ang audition ni Senator Bongo manahimik. So meron din mga opposition na mga standard na yun ang strategy, manahimik. Alan Peter Cayetano medyo disruptive, 'di ba? So I hindi ko naman sinasabi magkaparehas po ang prinsipyo ni Alan Peter at ni Sentry ni Sonny Trillanes, pero medyo magkalapit, medyo mas disruptive yung kanilang pamamaraan, 'di ba? To campaign for whoever it is that they believe should be the standard bearer. So, audition pa eh. So, I don't think na dapat nating problemahin talaga na, malito, dapat may kandidato na tayo at the point. Yeah, tama yun, no? Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat.
even si Baste Duterte is auditioning through the Rage Coalition. Tinitingnan niya kung how people will receive him. 'Di ba? So, 'di ba kung makikita niyo ngayon, nagsusuot na siya ng scarf, nagpapakadigong na siya. He sounds like digong already. It didn't sound like that several months ago. But ngayon, nagiging digong na siya because he wants to portray na siya yung kasi takot na rin sila na hindi makatakbo si VP Sara. They still have that notion, and also takot sila na pag maumpisan yung impeachment, masisira talaga yung image si VP Sara. So the next best thing, and I don't know if it's really a good thing, the next best thing is Baste Duterte. Kailangan naman patakbuhin nila si Kitty, di ba? So yun yung ginagawa nila ngayon. They're testing the waters as well. Tama si Prof. So ang ano lang dito is, right now, Risa Ontiveros is the one who expressed that she is willing to run. We're here to support her. Diba? But I'm sorry to say this, pero pag dumating ang time that Leni Robredo will declare her candidacy, baka dapat magkaroon ng usapan na sa kanilang dalawa, kasi hindi talaga pwede. Tama si Sir Mark, tama si Sir Melo, hindi talaga pwede na magsabay silang dalawa kasi matatalo tayo. Ganyan po yung ginawa ng Feeling ko nga pag nagsabay si Tulfo tsaka si Leni, medyo tagilid pa rin eh. Ganyan yung nangyari kay Mar Rojas, and they fielded si Grace Poe. Ganyan din yung nangyari kay Isko Moreno. I think Isko Moreno and Leni Robredo. Ganun yung ginawa nilang dynamics na hinati nila yung boto ni Leni between her and Isko. Kasi meron ding mga against sa Duterte na binoto si Isko, 'di ba? Parang ganun yung nangyari. Against kay Marcos rather, na binoto si Isko. Kasi ayaw nila kay Marcos, maghanap sila ng ibang kandidato, so si Isko yung naboto nila. Okay. All right. So siguro last final statement na lang, final words from each of the panelists. Start mo na, Meliap. Ayun, regarding sa sa pipiliin natin na presidentiable, ako nakikita niya wala pa akong ini-endorse talaga. Kasi naniniwala ako na hindi pa ito yung panahon. Nag-uusap-usap pa sila. So ako, susuportahan ko kung sino ang gagawin, i-endorse ng administration. Kita nyo, may mga nag-aano sa akin na suportahan mo si Trillanes, suportahan mo si Risa. No, hindi muna. Masyado pang maaga. So kapag nakapag-decide na ang admin kung sino ang susuportahan, dun ako. Kasi tulad nga ng sinabi ni kanina, hindi ko na sinagsabi na nagkakaroon ng pagkawatak-watak ni Comics Man. Nagkakaroon ng pagkabahabahagi eh. Ngayon pa lang nagkakaroon na, may mga pro-Trillanes na, may mga pro-ganito na. So hindi, ang goal natin is mapaalis ang mga Duterte. Para mapaalis mo ang mga Duterte, dapat magkaisa tayo. Aminin natin, malakas ang Duterte kasi maraming bobo sa Pilipinas. Sa lalabanan natin yun. Totoo naman malakas sila. So kailangan magkaisa tayo. Kaya sa ngayon, antayin natin kung sino ang i-endorse ng administration. At yun, dun ako, kahit sino, iboboto ko yun. Huwag lang makaupo ang mga Duterte. Alright. Sen, Anong final words. Final words. Visayas, Mindanao. Ako, yun ang message. We still have 2 years. Dapat last year pa lang nagsisimula na tayo sa admin, sa kakampings, babara natin. Visayas, Cebu. Yan talaga, battleground Cebu. Pumunta ka sa Cebu, lahat ng political vloggers doon, halos puro DDS, puro lalo Mindanao, di ba? Talagang, pero I think kung talagang seryoso tayo na na sa 2028 for the President, VP, Senatorial, let's invest, babara natin ng oras, doon tayo mag-pour ng resources to win back Cebu, to win back yung mga Visayan provinces, and maybe kumain ng konti sa Mindanao. So yun na sa akin. I think tama na lahat ng mga sinasabi nila, pero doon ako nakukulangan talaga na effort sa government. And maybe for President BBM, ang isang criticism ko sa kanya na kulang, he doesn't energize his base too much. Sana i-excite naman niya yung base niya. Makinig siya kung ano yung gusto na ibigay niya para maging excite. Nakita mo gaano ka-excited yung mga campings pag magsasalita si Leni, kung gaano ano yung mga rapid yung mga DDS. Sana si BBM, kung ano yung sinasabi ng mga loyalista niya, yun ang iano niya, mga proyekto na magba-viral,
to energize yung kanyang base heading to 2028. Oo nga. Ang diskarte kasi lagi ni BBM, yung tahimik lang siya eh, di ba? Yeah. Oo dapat ine-energize mo eh. Nasa iyo yung kapangyarihan eh. Diba dapat, for example, the You Ilocano need to vote. perform, di ba? Oo. Kasama yung performance, kumbaga, you're already performing but you need to parang To make embellish it. your projects Oo. viral eh. Yung kasi yun eh. Kung hindi viral yung projects mo, parang wala ding makakaalam. Ganun na kalakaran ngayon eh. So Oo. I think dapat yung in choosing yung kanyang projects in the last 2 years, kung ano yung most mileage, most viral na to add on to his legacy and the legacy of his father na kung ano mang projects na nagawa ng tatay niya before. Attorney Reyes. Okay. Very sobrang dami nang nangyari. Sobrang puro drama, may action, meron na nga love team, may win-win na rin. Pero at the end of the day, sana itong mga senators natin, gawin na sana yung trabaho nila kasi pagod na rin yung taong bayan. Kaming mga content creators, okay lang kasi pumapaldo kami sa engagement pag may nangyayari sa Senado. Pero ang problema kasi dito, mas lalo yung kino-confuse yung taong bayan, mas lalong nawawala yung tiwala nila sa gobyerno. Kasi panahon pa lang ni Duterte, wala na tayong tiwala sa gobyerno eh. Hanggang ngayon, nawawala yung tiwala natin sa gobyerno. Sana yung mga election, mga iboboto natin next election, mabalik na sana yung tiwala sa gobyerno. Kasi kawawa yung taong bayan eh. The more you alienate them from the government, the more you tell them that the government is not functioning, the more sila na mag-iisip or magre-resort sila sa mga bagay na supposedly hindi, katulad ng pagtanggap ng mga vote buying, pagbili sa kanilang boto, so yun yung sa akin, dapat ibalik na yung trust sa government, and how to do that, to be honest, I don't really know. Hindi ko alam. Considering the corruptions, di ba? Considering the corruption, but it's a collective effort on our part. So I'm actually happy na dumadami yung content creators because one of the biggest problems talaga is disinformation and fake news, no. So ayun, sama-sama tayo sa laban. Salamat. Do you think isang pahabol na question lang. Do you think Win Gatchalian, kasi si pangalan to, si Cayetano, napaka talagang G na G eh, 'di ba? He's so rabid. Yeah. Parang si Win Gatchalian is I don't know if he has what it takes to go head to head with Cayetano. Ako kasi, you don't have to be assertive if you are a Senate President. Hindi mo kailangan maging strong eh. Because if you're going to look at the role of the Senate President, usually neutralizer siya eh. Siya yung dapat always in between, and siya dapat ang mag-make sure that there is order within the Senate. And I think Win Gatchalian can do that kasi hindi naman siya masyadong antagonistic sa kabilang block eh. Wala namang malalim na galit ang kabilang block sa kanya. Di ba? So I think he will become the neutralizer. He will be able to control the senators in a way na hindi naman maniniwala silang lahat sa kanya, pero at least makokontrol niya. There is order na walang mag-aaway-away. I see. Okay, final words, Sir Cleve. Final words parang Last one na yan. for tonight or for this episode until the next. I think marami tayong narating sa conversations, pero eyes on the prize, and the prize is the impeachment trial. So I think ang pinakamalaking kagustuhan ng kaaway po ng demokrasya sa ating bansa ay guluhin yung ating isipan, makalimutan na natin, maderail, hindi mapag-usapan, o mawalan tayo ng tiwala sa buong proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. So I think kailangan na maging mapagmatsyag tayo, all eyes on the impeachment trial. Dapat una mangyari yung impeachment trial forthwith. Diba? Hindi dapat maging kasangkapan, hindi dapat maging excuse kung ano man yung mga nangyayari ngayon para ipagpaliban o maantala yung impeachment trial. Sabi by July, dapat nag-uumpisa na yung trial proper. So dapat mangyari yan. I-insist natin na mangyari yan. Ikalawa, dapat lahat ng ebidensya ay lumabas. Pabor man, hindi man pabor kay VP Sara, dapat yung impeachment court ay buksan yung korte na maging transparent, maging venue ito para magpakita ang parehas na side ng kanilang mga ebidensya. Dapat wala masyadong mga executive sessions, wala masyadong itago sa publiko. As much as possible, the hearing should be public and publicized all the time. The impeachment court should be publicized all the time. At sa huli,
kahit anumang kalalabasan ng boto ng ating mga senator judges, kailangan natin silang i-hold into account. Sila ba ay boboto ng nakapikit o nakatanghod na sila para sa 2028? Batayan bang ebidensya o hindi? So I think marami tayong mga laban pa sa mga susunod na buwan at susunod na mga taon. Pero para sa akin ngayon, yung pinakamahalaga ay yung impeachment trial. Because regardless of the outcome, kung magiging matagumpay ito at makikita ng mga tao yung ebidensya, hopefully it affects their perception, no? Kung fit ba bilang ikalawang pangulo si VP Sara, at kung fit ba lalo, no, na tumakbo pa bilang pangulo sa 2020. All right. Okay, so I'll just keep it short. I think at this point, the only silver lining that I see is that hopefully there are, at least to some thinking Filipinos, we have seen the capacity of our leaders to what kind of lengths are they willing to go to protect their own interest. They're gonna fight tooth and nail to hold on to whatever they have. And it can get dirty, it can get ridiculous, and they don't care. And I don't know, at this point, parang divine intervention lang makaka-save dito sa mga senador na dito sa batch na to. The reputation is really tattered, it's in shambles, and it will take a miracle to reform it. I suppose we're gonna have to do better next time na lang. But hoping for the best outcome in the impeachment. Malay mo magkaroon nga ng divine intervention and things go well, and it turns out for the best. Okay, so thank you again, gentlemen. Melo Yap, Attorney Reyes Del Rosario, Mark Santos Gamboa, and Professor Cleve Arguelles. All right, this is Comics Man Crossfire. Maraming salamat.